tasted the water now became wine, and did not know where it came from, though the servants who had drawn the waters knew. And the master of the feast called the bridegroom, verse 10, and said to him, everyone serve the good wine first, and when the people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now. Verse 11, this is the first of his signs Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory, and his disciples believed in him. Brian and Peniel. Ganda ni Peniel, Brian. Tingnan. There are four things I want to live with you and treasure in your marriage journey together. One, first, know that marriage is a blessing from God to those that He had joined together. Ang pagpapala ng Diyos ay nandoon lamang sa Kaniyang ipinagtagpo at itinakda. Kalakip nito ang Kaniyang pagpapala. God established and sanctified it from the beginning. In Jewish families, they deeply believed the hand of God was upon the bride and the groom during the wedding. And their marriage was celebrated for 7 days. And the couple was treated like royalty. Parang si Brian at si Peniel, gusto ko lang magpa-selfie sa kanila. In Jewish culture, the couple, the bride and the groom were treated as royalty. Ganito nila binibigyan ng halaga ang kasalan, ang pipisan ng lalaki at babae ayon sa itinakda ng Diyos sa kanila. There's a famous verse from Psalms 127, the first verse. Psalm 127 verse 1 says, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Maliban na ang Diyos ang nagtatayo, ang nagtatatag ng tahanan, ang sino man at anumang pagsisikap ay nawawalan ng kabuluhan. Meaning that any human endeavor, building a family, career, home, life, anything is ultimately futile and meaningless without God's blessing, guidance, and without God's involvement. First, in the wedding ceremony, and the rest in the marriage journey of the man and the woman. And this verse is a reminder to us that we need divine guidance for true success. Oo, maaaring sasabihin natin, hindi ikinasal, wala ang basbas ng Diyos, nagtagumpay sila, umunlad sila. Pero alam po ninyo, ang totoo, ang tunay na tagumpay ay wala sa pagsasama ng dalawa, kundi nasa basbas ng Diyos. Gaano man ang kahihinatnan ng iyong pagsasama, kung nandoon ang basbas ng Diyos, yun ang tunay na tagumpay sa pagsasama ng dalawang individual, lalaki at babae. Nakakatuwang isipin. Kamakailan lang narinig ko sa isang artikulo, in an article from the Vatican, sinasabi nila, the Vatican is now, hindi ko alam, gano'n nila gagawin ito globally, na ituro sa lahat ng mga Katoliko-Romano na ang kasalan lamang ay eksklusibo sa isang babae at lalaki.
Narinig po ninyo, nabasa niyo yung artikulong ito. Marami na tayong nabasa mula sa Vatican. Una, yung si Maria ay hindi co-redeemer ng ating Panginoong Jesucristo. Sana noon panalaman ito, na si Maria ay hindi makakapagligtas ng ating kaluluwa. Ngayon, bago lamang, itinuturo nila sa kanilang grupo, Romano Katoliko, na ang kasalan ay eksklusibo lamang sa lalaki at babae. Sana noon pa nila nalaman ito para wala ng estado sa Amerika at iba pang rehiyon sa mundo na kinikilala na pwedeng may kasal ang parehong lalaki at parehong babae. Dahil alam natin na hindi ito gawa ng tao at ang kasalan ay hindi kultura. Marriage instead is a divine design. Marriage is a divine design. Hindi po ito kultura na nagbabago, na sa paglipas ng panahon pwede nang gawin ang iibigin ng tao. Hindi natin kailangan at may included companionship leading to the creation of a woman as a counterpart for Adam. Noah, after the creation of man in Adam, God said what? Behold, it was good. But after the creation of the woman, man said it was not good. That's a joke, you can laugh. A perfect foundational scripture with God's design on it. Ang disenyo ng kasalan ay disenyo at sagradong disenyo ng Diyos. Minsan naririnig natin yung mga babae at lalaki, ano ba yung hinahanap mo sa isang babae? Ano ba yung hinahanap mo? Bride, ano ba yung hinahanap mo sa isang babae? Alam ko na. Ben, ano ba yung hinahanap mo sa isang lalaki? Ngayon, noon, ganyan yung tinatanong, lalaki, ano ba yung hinahanap mo sa isang babae? Ang babae, ano ba yung hinahanap mo sa isang lalaki? Ngayon nga ba ang disenyo ng kasalan? Maaaring meron tayong hinahanap. Meron tayong pinag-pray. Pero paniwalaan man natin o hindi, ang kasalan ay disenyo. It is pre-designed by God. Sa una pa lang, sa panimula pa lang ng lahat ng bagay ng nilikha ng Diyos, dinisenyo na niya na ang isang lalaki ay magkakaroon ng katuwang na babae. Kaya bride, Ben, kahit umabot kayo ng ganitong panahon, naghanap kayo, nag-pray kayo. Pero yung magandang mata ni bride, at yung nakakabighani ngiti ni Ben, yan talaga ang gustong ipagsama ng Diyos. Kaya kahit marami kayong nakilala, marami kayong mga acquaintances, marami kayong nakita, pero kayo talagang gustong ipagsama ng Diyos. Tingin na kayo. O, di ba? Sabi ko rin, kayo, bandang huli, kayo rin ang makikita dyan sa dalawang upuan. Yan ang disenyo ng Diyos. May hinahanap tayo, may inaasam tayo, meron tayong perfectong pangarap na makakatuwang sa buhay. Pero paniwalaan natin dahil ito ay pre-design ng Diyos, sa pasimula pa lang ay may disenyo ng Diyos. Sa kung sinong magiging katuwang natin sa buhay, paniwalaan natin kung nandiyan ang basbas ng Diyos, magiging matagumpay ang inyong pagsasama at ang mga pamilya na ipagsasama ng ating Panginoon. Here is God's perfect design. Genesis chapter 2 verse 24. Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. It is leave and cleave. Yan ang disenyo ng Diyos sa kasalan. When you marry, you must leave and cleave. Malinaw ang sinasabi ng Biblia. This does not mean dishonoring parents, but it means your wife, Brian, becomes your closest companion.
Your loyalty is no longer divided to her alone. Your home becomes your primary responsibility. Hindi na yung friends, hindi na yung barkada, maraming relatives. Magkakaroon tayo ng time. But it's no longer divided now because your primary responsibility is your soon-to-be wife. Amen? Ito ay perpektong disenyo ng Diyos. Ang pagbubukod, hindi po ibig sabihin literal na iiwanan. Merong ibang mga kalagayan, tulad po nung may kasal ako, kundi ngayon kayo'y nagpapasya sa isa. Dalawa kayo na nagpapasya ngayon, ang iba, kayo ang huling papasya sa lahat ng bagay sa inyong buhay bilang mag-asawa. A man who cannot lead will never lead well. A man who cannot lead cannot lead well. Dahil dito magsisimula ang inyong katapatan na pangunahan ang pamilya na itinatag ng ating Panginoong Diyos. Remember the story of Elijah when commanded the ravens before Elijah arrived. What is the message? What's the lesson in this narrative? What you need was already assigned to find you. Brian, what you need is already assigned to find you. And what you need is already assigned to find you. At ang Diyos ang gagawa ng paraan para mangyari ito. Pero tanong ko lang, sino ba naghanap sa inyo yung dalawa? Ben, inanong mo si Brian? Hindi man. Right. Kung makita mo si Ben, parang nanabuntot talaga siya, no? Hindi ka na humito, no? Tama ba? Oo ba? Eh, yung ganyan na, no? Hindi mo talaga iwan. O, yung naalisin yung mata mo, no? Pero alam yan, naniniwala tayo, like,